Daig pa namin ang namamalim mo sa'yo. Hindi naman ibang taong hinihingan namin ng tulong sa'yo. O bakit, Lino? Hindi pa ba tulong yung 500 na bigay ko? Kulang pa nga yun para sa gamot eh. Parang hindi mo namang alam. Sana, hindi ka nalang nagpunta dito kung magreklamo ka. Mabuti pa nga sigurong hindi na lang ako pumunta. Nasayang lang ang oras ko. Mabuti sana kung dyan lang akong inuuwian ko eh. Uy, di umalis ka na. Ako pa bang tatakutin mo? Sana huwag mong pagsisihan ang ginagawa mong pambabaliwala sa magulang natin. Ay, naku, ako nga wag mong dinadramahan, Lino, ha? Akala mo, wala akong naging ambag sa mga magulang natin, ha? Meron nga, pero napakaliit lang naman ang binibigay mo. Tapos puro pasumbat. Mabuti ka lang sa ibang tao dahil gusto mo laging pinupuri. Masaya ka kapag nakakapagyabang ka. Ay, naku! Akin na nga yung 500! Hoy, mula ngayon, ha? Hindi na kayo makakahingi sa akin! Sandaling panahon na lang natitira kay nanay. Oras na dumating ang araw na yon, wag na wag kang magpapakita sa amin. Madalas ang dahilan kung bakit mayabang ang panganay dahil nauna silang pinanganak. Pakiramdam nila alam na nila lahat ng bagay. Dahil sa taas ng tingin sa sarili, nakakalimutan na nila ang magpakaate. Hindi nila alam nakakatapak na sila ng kapatid. Minsan ibang tao pa ang nagbibigay sa kanila ng leksyon para magbago. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Iris. 30 anyos at may sarili na ring pamilya. Tubong Misamis Oriental po ako. Gusto ko po magbahagi ng karanasan ko at ng mga kapatid ko sa channel nyo. Tungkol sa kababalagan na nangyari sa amin may 5 taon na rin ang nakakalipas. Sana po mapili ninyo ang sulat ko. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa bagong channel nating ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Kuya, buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Ha? Kumusta si nanay? Kanina nahirapan siyang huminga. Mabuti na lang bumuti na rin agad yung lagay niya. Pasensya ka na. Dumaan pa kasi ako sa bahay ni na Juby. Saka ako dumaan ng butika para bumili ng gamot. Oh, akala ko ba kay Ate Myra ka pupunta? Galing nga ako doon. Mula ngayon, wag na natin siyang aasahan. Mas gusto ko pang sa ibang tao lumapit. Ha? Ano ba nangyari sa pagpunta mo sa bahay ni Ate Myra? Huwag na akong tanungin ngayon. Wala na ba talagang pagmamahal si ate sa nanay natin? Magaling lang siya sa ibang tao para magpasikat. Masyado na siyang nilunod ng estado niya sa buhay. Tingin niya sa atin, pabigat lang sa kanya. Sana, kahit papano, maisip niya ang ginawang pagsasakripisyo ni inay para sa atin. Pero mukhang wala talaga siyang pakialam. Kakausapin ko si Ate Myra. Hindi, wag na. Mapapahiya ka lang sa kanya. Pero pamilya niya tayo. Hindi pwedeng tatalikuran niya tayo ngayon. Matagal niya na tayong hindi itinuturing na pamilya. Kaya ganun din ang gagawin natin sa kanya. Siguradong hahanapin siya ni inay. Eh di sabihin natin ang totoo. Paano kung lumala yung sakit niya? Alam mo namang gamot na lang ang dahilan kung bakit nadudugtungan pa ang buhay ni inay. Matagal na tayong tinapat ng doktor. Alam kaya ni ate yun? Sinabi ko yun sa kanya. Tuwing lumalapit ako para humingi ng tulong, sinasabi ko yun sa kanya. Para naman kasi siyang hindi naniniwala eh. Akala yata niya, pineperahan lang natin siya. Kapatid pa rin natin siya. Mas gusto ko pa rin na magkaayos-ayos tayo. Siya ang unang lumayo sa atin. Nagkaasawa lang siya ng seaman, yumabang na. Nako, nagigising na si nanay. Mamaya na natin yan pag-usapan.
Kahit nakaratay na siya, alam mo na malakas pa rin ang pakiramdam niya. Ako na muna magbabantay sa kanya. Magpahinga ka na muna. Alam ko puyat ka rin. Huwag mong ipakita ang ganyang mukha mo kay inay ha. Alam mo naman na gusto niya makita tayong nakangiti lang at masaya. Tinapi ko pa sa balikat si Kuya Lino. Sumenyas lang din ako kay inay na lalabas muna ako ng kwarto. Tumango naman siya. Hirap na sa pagsasalita ang nanay namin dahil sa komplikasyon sa sakit niya. 2 taon na ang nakakalipas nang malaman namin na may sarcoma ang nanay namin. Isang uri ng cancer. Ang tatay naman namin may 5 taon nang patay. At aksidente naman ang ikinamatay niya. 3 lang kami magkakapatid at ako ang bunso. Wala pa rin kaming sariling pamilya ni Kuya Lino. Kaya kami lang ang kasama ni inay sa bahay. Si Ate Myra naman, mula na magkaroon ng pamilya, bihira na naming makita at makasama. Akala ko naman kung sino kumakatok ikaw lang pala. Pasensya na ate kung naabala kita. May pinuntahan kasi ako na malapit lang dito. Kaya naman naisipan ko na ring dalawin ka. 2 buwan na kasi nung huli tayong magkita eh. Pumasok ka muna at maupo. Ano, may gusto ka bang inumin? Kahit tubig na lang, ang init kasi sa labas. Kumusta na nga pala ang inay natin? Nitong mga nagdaang araw, lalo siyang nanghihina eh. O saan kayo kumukuha ng pambili ng gamot niya? May ilan sa mga kakilala niyang nag-aabot ng tulong at saka sa sahod namin ni Kuya Lino. Nakakaraos naman pala kayo eh. Ate, sana naman dalawin mo si inay. Kahit hindi niya sabihin, alam ko, hinahanap ka niya. Marami akong ginagawa. Marami pa naman pagkakataon. Kaya ako to sinasabi dahil, ate, mahina na kasi si inay. May mga pagkakataon na hirap na siyang kumain at uminom ng tubig. Huwag kang nga magpaawa dyan. Kala mo yata, hindi ko alam na gusto mo lang ng pera. Hindi yan ang pinunta ko dito. Tanggap naman namin ni Kuya Lino na wala na kaming maaasahan sa'yo eh. Pareho talaga kayo ni Lino. Ang hilig magdrama. Ate, kung hindi dahil kay inay, hindi na sana ako pupunta dito. Kung yun lang pala ang gusto mo, di sige. Kapag hindi ako busy, pupuntahan ko siya sa bahay para dalawin. Salamat ate at nakumbinsi kita. At sana din ate, magbati na kayo ni Kuya Lino. Tatatlo na lang tayo. Huwag na kayong mag-away. Wag ako ha? Wag akong pagsabihan mo kundi yon si Lino. Kala mo kung sino eh. Wala pa nga siyang nararating sa buhay. Hindi na ako magtataka kung tumandang binata siya. Matagal na nilang plano ni Ate Juvie ang pagpapakasal. Kaso hindi nga lang nila mauna dahil nagastos na nila ang ipon sa pagpapagamot kay inay. Ay, ang sabihin mo, nagdadahilan lang ang kapatid nating yun. Wala naman talaga siyang ipon, ano? Oh, ito nga palang tubig mo. Ay, salamat ate. Nasaan nga pala yung mga anak mo? Nandun, sa bahay ng mga biyenan ko. Bukas pa sila uuwi. May padala kasing balikbayan box ang hipag ko eh. At alam mo na, may mga padala rin para sa kanila. Ganun ba? Ang swerte talaga ng mga anak ko. At mababait lahat ng miyembro ng pamilya ng asawa ko. Oo nga eh. Sana naman maisama mo sila sa bahay. Siguradong gusto na rin sila makita ni inay. Ay, hindi. Hindi ko sila pwedeng isama sa bahay. Ha? Bakit naman? Dahil ang tinuturing lang nilang lolo at lola, mga biyenan ko. Hindi ko maintindihan. Ate, bakit naman hinayaan mo? Bakit? Kapag ba ipinakilala kong mga anak ko kay inay, may pagmamalaki ba siya ng mga apo niya? Meron ba siyang maibibigay, ha? Yun lang ba ang mahalaga sa'yo? Yung material na bagay? Hindi naman sa ganun kasi. Aminin mo man o hindi. Wala namang may pagmamalaki ang pamilya natin. Diyos ko naman, Iris. Hindi nga kayo makaalis sa lugar na yun, oh. Dahil kami lang ang nagtutulungan ni Kuya Lino. Hindi namin mauna ang ibang bagay dahil mas inuuna namin ang mga pangangailangan ni inay. Yun ang mahalaga sa amin, ate. Di kung yun ang gusto nyo, hindi ko kayo kukontrahin. Tama nga talaga si Kuya Lino. Ang laki na ng pinagbago mo. Sino bang pinagmamalaki mo?
Ang asawa mong seaman? Baka nakakalimutan mo, bilog ang mundo. Ang tinatamasa mo ngayon, pwedeng biglang mawala. Halatang naiinggit ka lang sa akin eh. Kahit kailan, hindi ako naiinggit sa'yo o kahit kanino. Marunong kasi akong makontento sa kung anong meron ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Siyempre, yan ang sasabihin mo sa akin. Pero dyan sa loob-loob mo, gusto mo rin kung ano ang kinalalagyan ko ngayon. Sige na, aalis na ako. Salamat nga pala sa tubig. Aasahan ko na dadalawin mo ang inay natin. Habang pauwi, iniisip ko pa rin ang pinag-usapan namin ni Ate Myra. Hindi ko maiwasang malungkot at madismaya sa pinakita niya. Sa kabila nun, umaasa pa rin ako na pupunta siya sa bahay namin. Pagdating, napansin agad ni Kuya Lino na matamlay ako. Sinubukan ko pang magdahilan. Pero dahil kilala niya ako mula pagkabata, napilit rin niya akong magtapat sa kanya. Sinabihan na kita, pero hindi ka nakinig. Kapatid pa rin natin siya. Tsaka, gusto ko na makita niya ang kalagayan ni inay. Nasa isip niya kasi na pera lang ang habol natin sa kanya. Baka kung pumunta siya, makikita niya ang kalagayan natin. Wala na nga siyang pakialam sa atin eh. Tanggapin mo na lang yun. Kahit man lang sana kay inay magkaroon siya ng simpatsya. Bahala ka na nga. Ang kulit mo din eh. Ay, gising na ba si inay? Kakatulog lang niya. Kaya nga lumabas muna ako ng kwarto niya eh. Kasama naman niya si Ate Juliet. Naalala ko, sa 1 linggo na nga pala ang sahod ni Ate Juliet. O ako na muna ang bahala sa pagpapasahod sa kanya. Sigurado ka, kuya? Oo. Ay, kuya, kahit sana sa ganitong kalagayan nagipit tayo, sana naman pilitin mo pa rin makapag-ipon para sa inyo ni Ate Juvie. Naiintindihan naman ako ni Juvie na hindi siya ang prioridad ko ngayon. Ang swerte mo nga sa kanya eh. Maliban sa mabait na, napakamaunawain pa niya. Kaya ikaw ha, gaya yan niya ang hanapin mo. Oo naman, pero gaya mo, hindi ko rin muna prioridad ang pumasok sa isang relasyon. Oo bata ka pa naman eh. Mag-enjoy ka rin paminsan-minsan. Sumama ka sa mga kaibigan mo kapag day off mo. Nandito naman ako, pati si Ate Juliet. Hindi namin pababayaan si inay. Gustuhin ko man, kuya. Parang hindi rin ako makakapag-enjoy dahil nandito sa bahay ang isip ko. Sana lang gaya nating mag-isip si Ate Myra. Hindi yung sariling kapakanan lang niyang iniisip niya. Alam mo, naaalala ko nung mga bata pa tayo. Gusto niya laging may bagong damit o kaya gamit. Dahil gusto niya may ipagyabang sa mga kaibigan. Hanggang sa pagtanda natin, nadala niya yung ganong ugali at lalo pang ang lumala. Oo nga. Oo nga pala, may naisip si Juvie para kay nanay. Ano naman yun? Dalhin daw natin si inay sa dagat. Makakabuti daw yung kay inay eh. Okay yan, kuya. Matagal na rin naman nung huli tayong pumunta sa dagat. Ibig sabihin, payag ka? Oo naman. Basta sa ikagaganda ng kalusugan ni inay. Ang plano nga namin, sa linggo na. Okay lang ba yun? Oo naman. Walang problema sa akin. Okay ako sa araw na yun. Ang galing talaga ni Ate Juvie. Kung wala siya, siguradong magmumukmuk lang kami ni Kuya Lino. Sa dami ng mga pinagdadaanan namin, hindi na namin naiisip na mag-relax kahit paminsan-minsan lang. Sa likod ng isip ko, nagpaplano na ako ng mga dadalhing pagkain. Sigurado naman kasi na matutoka sa akin yun. Nang dumating ang araw na yun, kahit si inay, nakitaan ng saya nang malaman niya na sa dagat kami pupunta. Kahit nga si Ate Juliet, dahil gaya namin, noon lang ulit siya makakapunta sa dagat. Kahit malayo ang biyahe natin, hindi nawawala ang ngiti sa labi ni inay. Oo nga, tama ka. Ngayon ko lang siya nakita na naging masaya ulit. Sayang, hindi natin kasama si Ate Myra. Kahit hindi natin siya kasama, sigurado naman na lagi siyang masaya. Araw-araw nga siya nagpo-post sa Facebook niya tungkol sa mga gala nila ng mga anak niya kasama mga biyenan niya. Di ka na nasanay na mahilig talaga yung mag-post ng kung ano-ano para meron maipagyabang. Oo nga. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Magsaya na lang tayo habang nandito tayo.
Hindi naman natin may iwasan na pag-usapan si Ate Myra. Huwag na kasi nating ipilit ang mga sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. May nahanap na siyang pamilya na maipagmamalaki niya sa mga tao. Kapag hindi pa rin niya dinalaw si inay sa mga susunod na araw, hahayaan ko na rin siya. Ganyan siguro kapag matatanda na mga magkakapatid. Nagkakanya-kanya na ng buhay. Hoy ikaw, kapag may sarili ka ng pamilya, sana wag mo ko makakalimutan. Kahit simpleng pangungumusta lang, ha? Hindi lang pangangamusta ang gagawin ko, kundi dadalawin pa kita sa magiging bahay mo. Kanina nga napag-usapan na namin ni Juvian tungkol sa plano naming kasal eh. Ayos lang naman daw sa kanya kahit simple lang. Pero syempre, gusto kong ibigay sa kanya ang pangarap na kasal ng kahit na sino. Yun nga lang, kapos pa ako sa budget eh. Kung ako sa'yo, kuya, ituloy niyo na yung plano niyong pagpapakasal. Payag naman pala si Ate Juvie na simple lang eh. Baka yun din ang gusto ni inay. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo to ha. Nung minsang ako nag-alaga kay inay, tinanong niya ako kung kailan kami magpapakasal ni Juvie. Gusto na raw niya magkaroon ng apo sa amin. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Yayain mo na si Ate Juvie. Uy, naisip ko nga na gawin yun mamaya. Perfect ang lugar na to para yayain siya ng kasal. Medyo kabado nga lang ako eh. Matagal na niyang hinihintay yan, kuya. Sigurado magiging masaya siya. Bago kami umuwi, nag-propose na ang kuya ko kay Ate Juvie. Gaya ng inaasahan namin, mangiyak-ngiyak sa saya magiging hipag ko. Kahit nga si inay hindi mapigilan na maluha. Dahil sa West lang naman sila magpapakasal, baka sa loob lang ng 2 linggo, maayos na nila ang mga dapat nilang ayusin. 2 linggo na mula nang sabihin ni Ate Myra na dadalawin niya si inay. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpaparamdam. Paano magpaparamdam? Busy sa mga ginagawa niya. Hindi mo na ba nakikita yung mga post niya? Hindi eh. Matagal ko nang hindi tinitignan yung mga post niya. Friend kasi sila ni Juvie, kaya nakikita ko yung mga post niya. Iimbitahan niyo ba siya sa kasal? Gusto nga ni Juvie, pero sinabi ko sa kanya na ayoko. Ang nakababatang kapatid lang ni inay ang inimbita ko. Makakapunta kaya siya? Oo raw. Matagal na raw niyang gusto makita si inay. Nakakamiss na nga rin si Tia Adela. Bakit naman kasi nagpakalayo-layo siya sa atin? Nagtataka nga rin ako eh. Kahit nung malakas pa si inay, wala siyang sinasabi na dahilan ng paglayo ng tiyahin natin. Inisip ko na nga lang na baka dahil sa gusto rin niyang makasama ang anak at mga apo niya. Pwede naman natin siyang tanungin kapag nandito na siya. Oo nga. O, ikaw ba ang mag-aalaga kay inay? Oo, nagpaalam kasi si Ate Juliet na magde-day off muna. Masama din kasi ang pakiramdam niya. Sabi ko nga, kapag masama pa rin ang pakiramdam hanggang bukas, wag na munang pumasok. Baka bukas din ang dating ni Tia Adela. May pasok ka naman bukas. Ako nang bahala sa kanya. Sige. Ako na nga pala ang bahala sa hapunan natin ha. Dito kasi maghahapunan si Juvie eh. O sige, dito na lang pala muna ako sa kwarto ni inay. Sige, lalabas muna ako. Tatawagan ko lang si Juvie. Itatanong ko kung nasaan na siya. Nang makalabas si Kuya Lino, naisip ko maglinis na lang at ayusin ang kwarto ni inay. Habang inaayos ko nga ang damitan niya, may nahulog na libro sa sahig. Nang damputin ko yun, napansin ko ang pangalan ni Tia Adela sa pabalat nun. Oh, kay Chang pala to eh. Siguro nakalimutan niya nung umalis siya dito. Ako na nga lang magtatago nito. Hindi ko na binuklat ang mga pahina ng libro. Itinabi ko na lang yun sa isang drawer. Habang nagtutupi nga ako ng mga damit, nagising naman si inay. Nilapitan ko naman siya para tanungin kung ano ang kailangan niya. Inilapit ko pa ang tenga ko sa bibig niya para marinig ang sinasabi. Napangiti naman ako. Hindi po siya nakalimutan ni Kuya Lino na imbitahin. Sabi ni Kuya, baka daw bukas ang dating ni Tia Adela. Aayusan ko po kayo bukas para pagdating niya, maganda kayo. Matamis na napangiti si inay. Alam kong sabik na rin siyang makita ang kapatid niya.
4 kasi silang magkakapatid at 2 na lang silang buhay. Malapit din kami sa tiyahin naming yun. Nung panahon kasing may trabaho ang mga magulang namin, siya ang nag-aalaga sa aming magkakapatid noon. Kaya parang nanay na rin ang turing namin sa kanya. Kinabukasan nga, bago magtanghalian, dumating si Tia Adela. Pagkatapos ko ngang magmano, mahigpit ko pa siyang niyakap. Agad naman niyang pinuntahan si inay sa kwarto nito. Binigyan ko na rin muna sila ng pagkakataon makapag-usap. May maitutulong ba ako sa'yo? Malapit na rin po tong maluto. Maupo na lang po kayo. Kumusta po si inay? Napagod yata sa pakikinig ng kwento ko kaya nakatulog na siya. Salamat po, Chang, at bumalik na kayo dito sa amin. No ko pa sana gustong bumalik nung malaman kong may sakit si Ate Violi eh. Kaya lang may mga dapat din kasi kong gawin. Kailangan din kasi ko ng anak ko. Naiintindihan naman po namin yun. Kumusta na nga po pala si Ate Janice? Okay naman siya. May mga pagkakataon lang talaga na sinusubok siya ng problema. Pero kasama naman yun sa buhay ng tao eh. Sila po ba ang dahilan kung bakit nyo naisipan na umalis nun? May mas malalim pang dahilan pero tsaka ko na lang sasabihin sa'yo. Sige po, Chang. Hindi ko na po kayo pipilitin. Alam mo, nararamdaman ko na hindi na rin magtatagal si Ate Violi. Tinapat na nga po kami ng doktor. Kaya nga po, lahat ng magpapasaya sa kanya ginagawa na namin eh. Ayaw pa po namin siyang mawala. Kaya lang, hirap na rin siya. Kung yun ang kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. Isang himala na lang pong makakapagpagaling kay inay. Huwag pa rin kayong mawawala ng pag-asa magkakapatid. Siya nga pala, kailan ang punta ni Myra dito? Chang, matagal na pong hindi dumadalaw si Ate Myra dito sa bahay. Ha? Bakit naman? Nagkaroon ba kayo ng alitan na magkapatid? Wala pong problema sa amin. Nasa kanya po. Malaki na po kasi ang pinagbago ni Ate Myra. Lalo siyang yumabang dahil sa asawa niya. Pwede mo ba siyang tawagan at sabihin na nandito ako? Opo, pwede naman po. Tatawagan ko na po siya ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko. Bago ako tumawag, nag-chat muna ako. Sinagot naman ni Ate Myra ang tawag ko. Pero halata sa kanya ang pagkairita. Siguraduhin mo lang ha na importanteng sasabihin mo. Pasensya ka na kung naabala kita, ate. Itatanong ko lang kasi kung kailan ka pupunta dito. Hindi ko pa alam. Marami pa akong ginagawa. Sana naman magkaroon ka ng panahon na pumunta dito. Oh, bakit? Kapag ba dumalaw ako, gagaling si inay ha? Hindi nga, pero mapapasaya mo siya kapag nakita ka niya. Marami nga akong sabing ginagawa. Ate, nandito rin kasi... Tsaka na tayo mag-usap. Nandito kasi ang mga biyenan ko sa bahay eh. Aasikasuhin ko muna sila. Teka lang ate, meron pa kasi akong sasabihin. Pinatay na po niya. Hayaan mo na. Sapat na ang mga narinig ko. Tatawagan ko na lang po siya ulit. Hayaan mo na lang siyang kusang pumunta rito. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Mabuti pa po kumain na lang tayo ng tanghalian. Baka nagugutom na po kayo. Sige. Ako na ka rin pala ang magpapakain kay Ate Violi, ha? Gusto kong alagaan siya habang kasama pa natin siya. Nang dumating si Tia Adela, kahit papano nagkaroon ng kulay at sigla ang bahay namin. Nakita ko ring tumatawa na uli si Kuya Lino. Kahit ngayon ko lang nakita ang girlfriend mo, masasabi kong mabait siya. Sobrang bait po talaga ni Juvie. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Maswerte rin naman siya sa'yo. Medyo nalulungkot nga lang po ako dahil hindi ko mabigay sa kanyang magharbong kasal.
Kung ayos lang naman sa kanya ang simpleng kasal tsaka mo siya pakasalan sa simbahan kapag handa na kayo. Kasama po talaga yun sa plano ko. Paano nga pala yan? Hindi makakapunta si Myra? Hindi ko po talaga siya inimbita. Nabanggit nga ni Iris na nagkagalit kayong magkapatid Sumobra na kasi siya, Chang. Sarili naming ina, pinagdadamutan niya. Pero pagdating sa ibang tao, napakagalante niya. Dahil lang hindi niya kami maipagmalaki. Hayaan niyo na lang siya. Bahalang araw may iisip din niya na mas mahalaga kayong pamilya niya. Matagal na ako sumuko sa kanya. Nakikita ko sa mga mata mo ang hinanakit sa kapatid mo. Huwag na nga po natin siya pag-usapan pa. Ayoko masira ang nalalapit kong kasal. O sige, hindi ko na siya babanggitin pa. Chang, ayos lang ba kayong maiwan ni Inay dito? May lakad lang kami ni Juvie ngayon Oo naman. Ako na ang bahala sa nanay ninyo. Ay, talaga po. Parating na po si Iris. Mag-iingat kayo ni Juvie, ha? Alam mo naman ang kasabihan sa mga ikakasal. Opo, mag-iingat kami. Habang pauwi ako noong araw na yun, naalala ko bigla ang librong nakita ko. Kaya pagdating ko, agad ko yung kinuha at saka ibinigay kay Tia Adela. Paano to napunta sa'yo? Nakita ko po yan sa damitan ni Inay nang minsan na nagligpit ako. Ano po ba yung libro na yan? Sobrang luma na Libro to na pamana sa akin ng tiyahin namin ng inay mo. Tiningnan mo ba ang nilalaman ng libro na ito? Hindi po. Nabasa ko kasi ang pangalan niyo sa pabalat kaya hindi ko na tinignan. Salamat, Iha, sa pagtatago mo. Mahalaga ang libro na ito. Akala ko nga nawala na ito Sigurado po ako na si Inay ang nagtago niyan. Ako lang ang nakakita. Pwede po bang malaman kung ano ang nilalaman ng libro na yan? Ang nilalaman nito, nakakakilabot. Para itong may sariling isip. Ha? Hindi ko po maintindihan. Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo pagkatapos ng kasal ng Kuya Lino mo. Ayoko na madagdagan pa ang iniisip mo. O sige po, Chang. Kanina pa ba natutulog si Inay? Oo, ginising ko lang siya kanina para kumain. Itong mga nagdaang araw napapansin ko lagi siyang tulog sa araw at gising sa gabi. Kung sino-sino na rin ang nakikita niya sa mga yumao naming kaanak. Masama po ba yun? Ay, oo. Kailangan maging handa kayo. Ano mang sandali pwede nang mamaalam ang nanay ninyo. Hindi ko po alam kung makakaya ko. Kahit na alam namin na mangyayari yun. Huwag mong ipapakita sa nanay mo na malungkot at umiiyak ka. Hindi yung makakabuti sa kanya. Sana po makayanan ko na itago ang nararamdaman ko. Mahirap, pero alam ko na magagawa mo yon. Nanatili na lang ako sa tabi ni Inay hanggang sa dumating si Ate Juliet. Siya kasi ang magbabantay ngayong gabi kay Inay. Kahit siya nagkukwento rin na mula 12:00 ng gabi hanggang umaga kung ano-ano raw ang tinuturo ni Inay. Para bang meron na itong nakikita. Binilinan ko na lang siya na wag nang magkwento kay Kuya Lino. Chang, ano pong usok ito? Nagsindi ako ng insenso dito sa loob at sa labas ng bahay. Para saan po? Para maitaboy ang iba nating mga kasama. Kung ganun po, totoo ang sinasabi ni Ate Juliet na meron ngang nakikita si Inay na hindi natin nakikita? Noon pa naman, hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ito. Hindi tuloy ako makatulog ng gabing yun. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak ko. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni Kuya Lino. Hindi lang siguro nahalata ng kapatid ko dahil sa masaya siya at sa excitement na nararamdaman niya na nanghihina na si Inay. At pilit lang itong dumalo sa kasal niya. Sa bahay na rin tumuloy ang mag-asawa pagkatapos ng kasal.
Isang araw pa lang ang nakakalipas, ginulat kami ng bigla ang pagdating ni Ate Myra. Pero mas nagulat siya nang madatnan si Tia Adela sa bahay. Tia Adela? Kailan pa kayo nandito? May ilang linggo na rin. Bakit naman hindi ako tinawagan ni Lino at Iris? Dalawang yun talaga. Noong araw na dumating ako, tinawagan ka ni Iris. Pero abala ka naman. Wala po akong natatandaan na may sinabi si Iris nung magkausap kami. Nagmamadali ka kasi nun eh. Sige na, kalimutan na lang natin yon. Mabuti dumalaw ka. Ikinasal na po pala si Lino, ano? Kung hindi ko pa nakita ang post ni Juvie, hindi ko pa malalaman. Kita nyo ng ugali ng dalawa kong kapatid na yun? Wala talaga silang pakialam eh. Para akong hindi ka pamilya. Hindi man lang ako sinabihan. Mabuti, alam mo pa ang pagpunta dito sa bahay. At mabuti rin dumating ka na. Ikinasal ka na pala? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Baka nakakalimutan mo. Ate mo ako. Uy, kailan ka pa nagpaka-ate, ha? Baka nakakalimutan mo ang huli nating pag-uusap. Dahil lang doon, kinalimutan mo na akong imbitahan? Binaliwala mong lahat ng naitulong ko sa inyo? Kala mo naman laki ng mga naitulong mo sa amin. Wala na nga kaming narinig sa'yo kundi sumbat eh. Para naman kay inay hinihingi namin sa'yo. Huwag na nga muna natin pag-usapan si inay. Yung tungkol muna sa pagpapakasal mo ang pag-usapan natin. Pwede ba, ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit hindi ako imbitado? Sa West lang kami kinasal ni Juvie. Nakakahiya naman kung iimbitahan ka namin. Hindi mo naman yun ipopost sa Facebook mo dahil hindi maipagmamalaki. Bakit naman kasi sa West mo lang pinakasalan yung girlfriend mo? Tagal nyo na. Hindi mo man lang pinag-ipunan yun? Naubos na ang ipon ko kay inay. Alam mo naman na 2 lang kaming naghahati sa gastusin sa pagpapagamot sa kanya. Nasaan na yung pera na ibinigay ko sa inyo dati? Alin? Yung 500? Na madalang pa sa pagpatak ng ulan kung magbigay ka? 500 ka dyan. Hoy, malaki ang binibigay ko sa inyo ha? Huwag ka nga sinungaling, te. Ano, magyayabang ka na naman dahil nandito si Tia Adela? Baka sabihin mo pa, halos ikaw ang bumubuhay sa amin dito. O ako naman talaga ha. Sa ating 3, ako lang ang may kakayanan na tumulong sa inyo. Magkano lang ang sahod ninyong 2 ni Iris? Ako, kahit hindi magtrabaho, may pera. Umalis ka na nga. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo eh. Wala ka talagang utang na loob no? Pagkatapos ng mga ginawa ko sa inyo, ito pang gagawin mo. Wala kaming utang na loob sa'yo. Huwag mo kaming gamitin para magpasikat sa mga kakilala mo. Alam na mga taga rito kung anong tunay mong pagkatao. Tignan lang natin kung hindi mo pagsisihan yung ginawa mo. Sandali lang, Myra. Hindi mo man lang ba sisilipin ang inay mo? Tsaka na lang po, Chang. Masyado pong pinasama ni Lino ang loob ko. Drama mo. Kaya lang, Iha, hindi maganda ang lagay ng inay mo. Baka kasi hindi mo na siya maabutang buhay sa pagbabalik mo. Babalik po ako bukas. Pangako po yan. Kailangan ko na umalis. Magsa-shopping pa kasi kami ng hipag ko eh. Baka hinihintay na niya ako. Oo, sige. Mag-iingat ka. Grabe. Ang yabang talaga. Hindi naman niya kailangan sabihin pa yun eh. At saka Chang, huwag kayong maniwala sa sinasabi niya na tumutulong siya sa amin. Huwag ka mag-alala. Alam ko namang nagsisinungaling siya. Pagdating ng hipag ko sa bahay, agad niyang pinakita sa amin ang mga patama na post ni Ate Myra sa Facebook. Kahit walang pangalan, alam namin kami ang tinutukoy niya. Ang dami naman nakisimpatya sa kanya at kami ang nagmukhang masama. Pinalalabas niya kasing pagkatapos ng mga sakripisyo niya, hindi man lang siya naimbitahan. Dahil lang sa pagtanggi niya na tumulong sa gastusin sa kasal. Kinabukasan, wala kaming kaalam-alam na pinuntahan ni Kuya Lino ang ate namin. Teka lang! Grabe naman makakatok to! Parang sisirain mong pinto ah! Halika nga rito! Lino! Anong ginagawa mo dito?
Ano bang inaasahan mo? Palalampasin ko na lang ang ginagawa mo sa amin? Ha? Hindi ko alam ang sinasabi Huwag mo, ka ha? na magmaang-maangan. Nakita ko yung post mo. Huwag mo akong ginagawang tanga. Bitiwan mo nga ako! Hoy! Nakalimutan mo na ba na mas matanda ako Mas sa'yo? matanda ka nga, hindi mo naman alam kung paano maging panganay sa amin. Gusto mo lagi na lang ikaw ang iniintindi dahil ikaw ang ate. Akala mo lahat ng ginagawa mo tama para lang makapagyabang sa ibang tao na ikaw mabuting ate? Pero ang totoo niyan, ikaw ang masama! Kung pagsasalitaan mo lang din ako ng hindi maganda, mabuti pa wag ka na magpapakita sa akin! Hindi na talaga ako babalik dito! Huwag ka na rin pupunta sa bahay! O hindi na talaga ako babalik sa bulok na bahay na yun, no? Ayoko na rin kayo makita! Ganyan nga! Ipakita mo ang tunay mong pagkatao! Kaya ka lang naman nagkakaganyan dahil naiinggit ka sa akin. Hoy, kailanman hindi ako maiinggit sa kung anong meron ka na hindi mo naman pinaghirapan. Tignan ko lang, kapag nalaman ng pamilya ng asawa mo kung anong tunay mong kulay, baka ikahiya ka na rin nila gaya ng ginagawa mo sa amin. Malis ka na nga! Bigyan mo naman ako ng kahihiya sa mga kapitbahay ko! Kahit sa burol ni inay, huwag na huwag kang magpapakita sa amin. Tuluyan mo na kaming kalimutan. Oo na! Huh, umalis ka na! Umalis ka na rito sa bahay ko! Wala ka talagang puso! Dami pang sinasabi. Aalis din naman. Buwisit ka talaga, Lino. Kay! Aga mo sinira ang araw ko! Nang malaman ni Chang ang ginawang pagsugod ni Kuya Lino sa bahay ng ate namin, pinangaralan niya ito. Tahimik naman akong nakamasid lang sa kanilang dalawa. Pinuntahan mo pa talaga ang ate mo sa kanila? Sana nagpalipas ka muna ng init ng ulo bago mo siya kinausap. Chang, hindi ko na po kasi napigilan ang sarili ko. May nangyari ba sa pagpunta mo sa bahay ng kapatid mo? Nakapag-usap ba kayo ng maayos? Hindi nga po eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Lalo lang nadagdagan ang galit nyo sa isa't isa. At sa tingin ko, malabo na kayong magkasundo ngayon. Mas gusto ko pa yun. Ang sama niya para sabihin na naiinggit ako sa kanya. Hindi mo kailangan manggalaiti sa sinabi niya. Dahil hindi naman yun totoo. Nasabi niya yon dahil sa paulit-ulit na paglapit namin sa kanya para humingi ng tulong. Para naman kay Inay yun eh. Hindi rin ako makapaniwala na nagagawa niyang tiisin ng nanay ninyo. Basta, ayoko na siyang makita kahit sa dumating panghuling sandali ng Inay. Ay, sobrang mahina na ang nanay ninyo. Hanggat maaari sana lagi kayong nasa tabi niya. Chang, kung dalhin kaya natin siya sa ospital. Alam mo wala na rin magagawa ang doktor sa kalagayan niya. Hindi ko kasi kayang makita si Inay na naghihirap eh. Alam ko naman yun. Lahat naman tayo nahihirapan eh. Pupuntahan ko po muna si Inay. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ng mga paa ni Kuya Lino papasok ng kwarto kung nasan si Inay. Sumulyap naman sa akin si Tia Adela at sumenyas na sumunod na ako sa kanila. Huminga muna ako ng malalim bago dahan-dahan na humakbang papasok ng kwarto. Sa higaan naghahabol na ng paghinga si Inay. Hinawakan pa ni Kuya Lino ang kamay nito at nagpipigil umiyak. Nay, nandito po kami. Hindi namin kayo iiwan, Nay. Ilang oras din naming binantayan si Inay. Noong bandang hating gabi na meron siyang tinuturo sa kisame. Naghahabol pa rin siya ng paghinga. Hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Lumabas rin sa ilong niyang napakaraming dugo. Nagpanik na kaming lahat maliban kay Tia Adela. Nung gabing yun binawian na ng buhay ang nanay namin. Dahil pareho kaming tulala ni Kuya Lino, ang tiyahin namin at si Ate Juvie na ang nag-asikaso ng lahat. Inumin mo muna tong gatas. Kanina ka pa hindi kumakain eh.
Si Lino naman, may nag-aasikaso sa kanyang asawa, kaya hindi ko siya kailangang intindihin. Salamat po, Chang. Isipin na lang natin na tapos na ang paghihirap ng nanay ninyo. Opo, tanggap ko na rin po. Hindi ko lang talaga maiwasan na malungkot at mangulila. Iba pa rin kasi kapag nandyan lang siya. Pinaalam niyo na ba kay Myra? Ayaw po ni Kuya Lino. Hayaan na lang daw po namin na sa iba na lang niya malaman. Nangangamba ko na ngayong wala na ang inyong ina. Mas lalong lalayo ang kalooban niyo sa atin ninyo. Mabuti na rin po yun, Chang, kesa naman sa lagi kami nag-aaway. Sige, hahayaan ko na lang kayo at hindi na ako makikialam. Matatanda na rin naman kayo eh. Salamat nga po pala at nandito kayo. Kung wala po kayo ni Ate Juvie, hindi namin alam kung paano namin mairaraos ni Kuya Lino ang pag-aasikaso kay Inay. Hindi ko kayo iiwan hanggat kailangan niyo ako. Lumipas ang sandali na nakatitig lang ako sa puting kabaong ni Inay. Sinasariwa ko rin ang mga masasayang sandali na kasama namin siya. Maya-maya naramdaman ko ang pagtabi ni Kuya Lino. Baka gusto mong matulog muna. Kami na muna ni Juvie ang magbabantay. Hindi pa naman ako inaantok. Mas gusto kong alalahanin ang masasayang sandali na kasama pa natin si Inay. Masakit man tanggapin. Alam ko na masaya na si Inay. Kapiling niya na si tatay. Oo nga. Sana gabayan pa rin tayo ng mga magulang natin kung nasaan man sila naroroon. Huling gabi ng burol ni Inay nang dumating si Ate Myra kasama ang pamilya ng asawa niya. Balak sana siyang lapitan ni Kuya Lino. Pero mahigpit ko siyang hinawakan sa braso sabay iling. Ramdam ko ang galit niya pero sa huli, napatungo na lang siya habang kuyum ang mga kamao. Umalis na lang siya at sinundan naman siya ni Ate Juvie. Nanatili lang ako sa kinatatayuan ko habang pinanonood ang pag-iyak ni Ate Myra. Habang nasa harapan ng kabaong ni Inay. Inay! Inay! Bakit mo ko iniwan? Hindi ba? Sabi ko, dadalawin ko kayo. Myra! Myra! Bakit hindi mo lang ipinaalam sa akin? Bakit kailangan sa ibang tao pa malaman na wala ng inay namin? Noon pa naman malala na ang kalagayan ng iyong ina. Inaasahan na namin na mangyayari ito. Tumigil kayo! Wala man lang kayong sinasabi sa akin na ganyan na pala kalagayan ng inay ko. Kala ko, mabuting kalagayan niya eh. Huwag mo kong sigawan. Tsaka tigilan mo ang pagpapakitang tao mo dahil lang sa kasama mo ang mga biyanan at hipag mo. Nagluluksa po ako. Tapos sasabihan niyo ako ng ganyan. Siguro nga. Pero hindi gaya ng pagdadalamhati ng mga kapatid mo. Hindi ninyo kailangang ikumpara ang nararamdaman ko sa kanila ha. Pues, sabihin mo sa kasama mo na tigilan ang pagkuha ng mga litrato habang umiiyak ka. Respetuhin nyo naman ang inay mo. Alam ko na ipopost mo na naman yan sa Facebook mo. Huwag mo sanang gamitin ang pagkamatay ng inay nyo para makakuha ka ng simpatsya sa ibang tao. Hindi naman sumunod si Ate Myra. Tuloy lang sa pagkuha ng litrato ang kasama niya. Hindi na lang ulit nagsalita si Tia Adela. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si ate. Ako na pong bahala sa lahat. Ayos na ang lahat at ang paglilibingan niya. Wala na kaming kailangan sa iyo. Sige na po, Chang. Tanggapin niyo na itong perang ibinibigay ko. Sana ibinigay mo yan nung buhay pa ang inay ninyo. O di kaya nung lumalapit sa iyo mga kapatid mo para humingi ng tulong. Hindi naman po kasi makontento yung mga kapatid ko sa bigay ko sa kanila eh. Masyado silang naghahangad ng malaki kasi.
Hindi sila maghahangad ng malaki kung hindi nila nakikita na kaya mo namang ibigay ang hinihingi nila sa'yo. Hindi po akong may pera, kundi yung asawa ko. Ano na lang ang sasabihin nila kung palagi akong nagbibigay sa pamilya ko? Eh bakit sa ibang tao? Kaya mo magbigay ng higit pa. Hindi naman po sa ganun yun. Dahil gusto mo magyabang sa kanila sa kung anong meron ka. Tandaan mo, ang sobrang taas ng tingin sa sarili, walang maidudulot na maganda. Yang pagiging mayabang mo, baka yan ang maging daan para mapahamak ka. Siguro, kung ano-anong isinusumbong ng dalawa na yun sa inyo, ano? Hindi nila kailangan magsumbong para makita ang totoong nangyayari sa paligid ko. Ayoko na po munang pag-usapan yan. Bigyan niyo sana ako ng panahon para naman magdalamhati sa pagkamatay ni inay. Pinagbigyan naman ni Tia Adela si ate. Iniwan na muna siya ng tiyahin namin. Nang makita ko ni Ate Myra, humagulgul pa siya ng iyak habang nakayakap sa akin. Blanko naman ang mukha ko sa anumang emosyon. Iris, wala na si inay. Bakit ang bilis naman niyang iwan tayo? Nagsisisi ka ba na hindi mo na siya inabutang buhay? Huh? Hindi ko lang kasi inaasahan na mawawala siya kaagad. Hindi lang si Kuya Lino ang nagsabi sa totoong kalagayan ni inay. Kahit ako, paulit-ulit kitang sinabihan. Pero mas pinili mo na huwag pansinin ang sinasabi namin sa'yo. Tapos ngayon, akala mo ikaw lang ang namatayan? Iris, kasama ko mga biyenan at hipag ko, ha? Huwag mo naman sana kung ipahiya sa kanila. Marunong ka naman palang mahiya, no? Natatakot ka na malantad ang tunay mong pagkatao sa harap nila. Pwede ba? Hoy, igalang mo naman ang puro ng inay. Tsaka na natin pag-usapan yan. Mabuti sana kung makikipag-usap ka pagkatapos. Kilala na kita na mas gusto mag-post kesa makipag-usap sa amin. Ipakita na lang natin sa mga tao na nagkakasundo tayo. Kesa malaman nila na nag-aaway tayo magkakapatid. Kayo lang naman ang mapapahiya sa huli. Oo nga pala, kasi ikaw ang alam nilang mabait na ate. Ikaw yung matulungin daw sa pamilya. Bakit? Totoo naman, di ba? Baka gusto mo maglabas ako ng listahan ng sinasabi mong tulong sa amin. Kasama ng mga screenshot ng mga pag-uusap natin. Kung paano kami magmakaawa sa'yo na tulungan mo kami sa pagpapagamot kay inay. Subukan mo lang talaga. Malilintikan ka sa akin. Takot ka rin pala. Kahit anong sabihin mo, nakatulong pa rin ako kay inay. Ha? Alam ng mga tao na asawa ko lang ang may trabaho. Kaya sa huli, maiintindihan nila kung konti lang ang naitulong ko. Kayo ni Lino, wala pong pamilya. Pagkatapos ng libing, ayaw ka na naming makita. Huwag ka na ulit tutungtong sa pamamahay namin. Kala mo naman, gusto ko rin kayong makasama. Nang makita kong papalapit ang hipag ni Ate Myra, iniwan ko na siya at naglakad ako palayo. Sinundan naman ako ni Tia Adela. Ano ang nangyari? Hindi ko na po kaya na makita si Ate Myra. Kapag nailibing na naman ang inyong ina, hindi niya na ulit siya makikita. Opo, Chang. Namumutla ka. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Ilang araw ka nang walang maayos na tulog. Sige po, Chang. Magpapahinga lang muna ako sa kwarto. Kahit bukas ka na gumising, ako na ang bahala sa mga nakikilamay ngayong gabi. Buong gabi si Ate Myra naging sentro ng lahat. Panay kasi ang iyak niya. At akala mo sobrang sakit sa kanya ang pagkamatay ng nanay namin. Ikinuwento pa niya kung paano niya ito inalagaan nung may sakit ito. Tahimik lang naman si Tia Adela at Kuya Lino habang nakikinig sa kanya. Kinabukasan, 10:00 ng umaga ang libing. Tahimik lang kaming umiiyak ni Tia Adela at maging si Kuya Lino at Ate Juvie.
Samantalang si Ate Myra, ilang beses na himatay habang papunta sa simenteryo. Nang maibaba na ang kabaong ni Inay sa hukay, nagpasalamat na kami sa lahat ng mga nakipaglibing. Umalis na rin kami at iniwan na namin si Ate Myra na panay pa rin ang hagulgol sa harap ng puntod ni Inay. Ay, nakakapanibago. Kahit saan ako tumingin, naalala ko si Inay. Ganon din naman ako. Pero kailangan natin magpatuloy sa buhay kahit wala na siya. Alam mo, sana huwag nang umalis si Tia Adela. Hindi na siya aalis. Ang anak niya kasi at pamilya lilipat malapit dito sa lugar natin. Nalipat kasi ng trabaho ang asawa. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Bukas nga pala. Papasok na ako sa trabaho. Ayoko magmukmuk dito sa bahay. Habang nag-uusap kami ni Kuya, dumating naman si Tia Adela. Nagpaalam siya kagabi na maaga magsisimba ngayong umaga. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo Tiyang, pinag-uusapan lang po namin ni Iris na papasok na kami sa trabaho bukas. Mabuti yon para hindi kayo masyadong malungkot sa pagkawala ng nanay ninyo. Magiging abala kayo sa ibang bagay. Opo, yun nga ang sabi ni Iris. Siya nga pala, Tiyang. Salamat po at hindi kayo aalis. Alam nyo naman na hindi ko kayo pwedeng iwan. Para ko na rin kayong mga anak Kayo rin naman po, Tiyang. Parang nanay na rin namin kayo. Maiwan ko muna kayo ha. May lakad kasi kami ni Juby. Sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo, sige po. Chang, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Ano yon, Iha? Di po ba meron kayong sasabihin nun? Akala ko nakalimutan mo na ang tungkol sa bagay na yon. Hindi ko po pwedeng makalimutan yun. Tayo lang naman dalawa ngayon dito sa bahay. Kaya malaya natin mapag-uusapan ang tungkol sa bagay na yon. Dama pa rin namin sa bahay ang lungkot. Pero habang lumilipas ang mga araw, nakakasanayan na rin namin kami na lang ang nasa bahay. Wala na rin kaming kontak kay Ate Myra, kahit marami kaming nababalitaan sa mga post niya. Hindi ko nalang pinapansin pero hindi si Kuya Lino. Kapal talaga ng mukha niya. Pinagkalat ba naman niya na siya lang ang gumastos sa libing ni Inay? Bakit kasi kailangan mo pang tignan yung mga post niya? May nagsasabi lang sa akin na mga nagmamalasakit. Gusto din kasi nilang klaruhin kung totoo yung mga post ng ate natin. Bahala na ang karma sa kanya. Basta ako, focus na lang ako sa trabaho ko. Ayoko na siyang isipin. Ay, nako. Sana katulad mo ko na hindi madaling maapektuhan. Wala ka naman kasing mapapala kung magpapaapekto ka sa kanya. Mag-focus ka na lang sa pagsasama niyo ni Juvie. Sisikapin ko na wag nang pansinin yung mga sinasabi ng mga kakilala natin. Alam mo, mga katulad ni Ate Myra na sobrang yabang dahil lang sa kung anong meron sila ngayon, darating ang panahon na tatapak ulit sila sa lupa. Sa bagay, bilog nga pala ang mundo. Pero kung sakali na bumagsak si Ate Myra at humingi ng tulong sa atin, hindi ko naman siya pagdadamutan. Ikaw ba? Kailangan po bang tanong sa akin yan? Oo nga pala. Para mo na rin siyang itinakwil bilang kapatid natin. Sige na, papasok pa ako sa trabaho . Ito na ang huling beses na pag-uusapan natin siya. Sa kabila ng pag-iwas na makabalita kami sa nangyayari kay Ate Myra, may mga kamag-anak din kasing nagsasabi sa mga ginagawa nito. Ang layo na daw pala ng narating nito kumpara sa amin ni Kuya Lino. Kami pa ang sinasabihan na sana daw hindi na namin pinairal ang pride. Sana raw pati kami nakikinabang sa mga tinatamasa nito. Ayoko na rin magpaliwanag. Isang tipid ng ngiti na lang ang binibigay ko sa kanila. Isang araw bumisita si Ate Myra. Si Tia Adela lang ang nadatnan niya sa bahay namin. Salamat naman at dumalaw ka. Gusto ko lang pong makita ang kalagayan ng mga kapatid ko . Siguro hanggang ngayon, nagbabayad pa sila ng mga utang. Kung meron man silang binabayaran,
Wala ka na ron. Bakit nga po pala nandito pa kayo? Ano ibig mong sabihin? Bakit hindi pa po kayo bumabalik kung saan kayo nanggaling? Gusto ng mga kapatid mo na nandito ko kasama nila. Wala naman sigurong masama ron. Wala naman din po kayo mapapala sa dalawang yun. Baka kayo pang gumagawa dito sa bahay tapos walang bayad. Wala namang kaso yun sa akin eh. Ginagawa ko naman ito sa inyo noon. Kung sa akin na lang kaya kayo magtrabaho, pasasahuran ko pa kayo. Kahit na, hindi ko pa rin gustong sumama sa'yo. Sa bagay, hindi naman pala kayo bagay sa bahay namin eh. Hindi ko pa rin po nakakalimutan ang mga sinabi ninyo sa akin noon sa burol ng inay. Nasabi ko lang yon dahil malaki na ang pinagbago mo. Ibis na protektahan mo ang mga kapatid mo, ikaw pa mismo ang nagpapasama sa kanila. Tama lang yun sa kanila. Ilang beses na rin nila akong pinagsalitaan ng hindi maganda, lalo na yung si Lino. Ikaw naman kasi ang may kasalanan eh. Wala akong pakialam. Dapat igalang pa rin nila ako bilang mas matanda sa kanila. Iba talaga ang nagagawa ng pera sa tao. Huwag niyong sabihin pati kayo, naiinggit sa akin. Matanda na ako para maranasan ang mainggit sa kapwa ko, no? Talaga lang, Chang, ha? Hindi kayo naiinggit na makita ang maganda kong damit, alahas at sasakyan? Hindi naman ikaw ang naghirap para makuha mga bagay na yan. Kaya wag mong ipagyabang sa akin. Kaya nga pala ako nandito para sana makita sa huling pagkakataon ng mga kapatid ko. Aalis na kasi kami ng buong pamilya ko eh. Sa ibang bansa na kami maninirahan. Ganun ba? Ako na lang ang magsasabi sa kanila pag uwi nila. Pakisabi na lang sa kanila, tingnan na lang yung mga post ko. Bago ka umalis, sana pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Hindi sa lahat ng oras nasa taas tayo. Mas mabuti pa rin na magpakumbaba tayo sa mga taong nasa paligid natin. Naku, di ko na po kailangan ng payo ninyo. Habang buhay na po akong nasa taas, habang naghihirap yung mga kapatid ko. Baka isang araw, Myra, sa kanila ka rin lumapit. Ay naku, hindi po mangyayari yan. Nang lumabas si Ate Myra, sinundan pa siya hanggang sa may pintuan ng tiyahin namin para tanawin ang pag-alis niya. Nang hapon na una akong dumating sa mag-asawa, nadatnan ko sa sala si Tia Adela at malalim ang iniisip. Tatanungin ko sana siya na maagaw ang atensyon ko ng mga supot na may lamang mga pagkain at gamit. Namili po kayo, Chang? Hindi. Galing dito kaninang umaga ang ate ninyo. Sa kanya po galing to? Oo. Sinabi niya na aalis na sila ng pamilya niya papuntang ibang bansa. Baka yun na ang huling punta niya rito. Wala naman kaming pakialam kung saan man siya pupunta. Para sa inyo yan. Ikaw nang bahalang mag-ayos, ha? Sigurado na hindi to magugustuhan ni Kuya Lino. Pwede namang hindi mo na lang sabihin sa kanya eh. Sigurado ako. Kaya siya nagbigay nito para ipamukha kung gaano kami kaliit kumpara sa kanya. Grasya pa rin yan. Yun na lang ang isipin mo. Sige po, wag na lang natin banggitin kay Kuya Lino. Katatapos ko lang mag-ayos ng mga dala ni Ate Myra nang dumating ang mag-asawa. Masaya nilang binalita na nagdadalang tao na si Ate Juvie. Masaya naman namin silang binate. Salamat sa inyo. Sa wakas magkakaroon na kami ng anak ni Juvie. Dapat kuya, i-celebrate natin yan. Oo naman. Kakain tayo sa labas. Pero hindi ngayon. Masama kasi pakiramdam ni Juvie. Dahil ba sa pagbubuntis niya? Oo. Ang daming ang pinagbawal sa kanya ng doktor eh. Sana maintindihan nyo. Kung sakali na hindi siya masyado makakatulong dito sa bahay Kuya naman, naiintindihan naman namin yun. Alagaan na lang niya ang baby ninyo. Salamat, Iris. Excited na rin ako magkaroon ng bagong pamangkin. Sana kuya, hayaan mo na mapalapit kami ni Chang sa kanya. Oo naman. Ikaw ang mag-aalaga sa anak namin, no? Kasi naman may 2 pamangkin tayo pero hindi naman malapit sa atin.
Hindi man lang marunong magmano sa atin. Hindi naman kasi naturuan ng magandang asal ng ina dahil wala rin siya nun. Sa bagay nga, depende talaga yun sa pagpapalaki ng mga magulang. Sabihin mo nga pala kung anong mga gustong kainan ni Ate Juvie para yun ang iluluto namin. Nahihilig siya ngayon sa masasabaw na pagkain eh. Sige, yun na lang ang lagi naming lulutuin ni Chang sa hapunan. Natuon na ang buong atensyon namin sa pagbubuntis ni Ate Juvie. Lalo pa nagsipag sa trabaho si Kuya Lino at laging nag-o-overtime. Napilitan na ring umalis sa pinapasukan nito ang hipag ko dahil masela ng pagbubuntis niya. Ni hindi na namin naaalala si Ate Myra. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang isang araw nag-chat siya sa akin. Gusto niya magkita kami. Dahil nag-aalangan, hindi naman ako makasagot sa kanya. Nararamdaman ko din kasi na may problema siya. Iris, iha. Ano bang gumugulo sa'yo, ha? Si ate po kasi gusto niya magkita kami. Ha? Di ba nakaalis na siya? Hindi ko po alam, parang may problema siya eh. Yan na nga ang sinasabi ko sa kanya nung huli kami nag-usap. Balang araw, sa inyo rin siya lalapit. Kung tama nga ang hinala ko, bahala siya sa problema niya. Ngayon lang nga kami nakaluwag-luwag sa problema tapos lalapit siya sa amin. Suluhin na lang niya, no? Kung sakali na pumunta siya rito, tatanggapin ko siya at pakikinggan. Kayo pong bahala, Chang. Basta, wag niyo na lang pong pagharapin sila ni Ate Juvie. Baka kasi mas stress yung hipag ko eh. Ako ang bahala. Dahil siguro hindi ko sinasagot ang chat ni ate, tumawag siya sa akin habang nasa kwarto ako at nagpapahinga. Napilitan na rin akong sagutin ito. Bakit hindi ka sumasagot? Marami kasi akong ginagawa. At kapag nandito naman sa bahay, mas gusto kong magpahinga. Sus, parang sasagot ka lang. Anong nakakapagod dun? Ano ba kasi ang kailangan mo? Sabihin mo na at gusto ko na magpahinga. Maaga pa kasi ang pasok ko. Babalik na kasi ako dyan. Kami ng mga anak ko. Pwede mo bang ipalinis yung dati kong kwarto? Ano? Bakit naman? Basta. Tsaka ko nilang sasabihin. Ate, doon na natutulog ang mag-asawa sa dati mong kwarto. Si Tia Adela naman ang natutulog sa kwarto ni Inay. Wala akong pakialam. Palipatin mo sila sa dating kwarto ni nanay. At may karapatan pa rin ako sa bahay na yan, ha? Huwag kang mag-alala. Sagot ko ang gastusin naming mag-iina. Pag-uusapan pa namin ng kuya ang tungkol sa bagay na yan. Ay, bakit kailangan niyo pang pag-usapan? Baka nakakalimutan mo. Ate ninyo ako. Hindi ko kailangang humingi ng permiso sa inyo. Agad na rin ako nagpaalam kay Ate Myra. Tsaka ko pinuntahan si Tia Adela sa kwarto niya. Naabutan ko siya nag-uusal ng dasal kaya pinatapos ko muna. Siguro, gusto mo makipagkwentuhan sa akin bago matulog, ano? Chang, si Ate Myra, balak nang bumalik dito. Ano ka mo? Ibig bang sabihin dito na siya ulit titira? Opo, kasama raw ng mga anak niya. Bakit daw sila babalik rito? Hindi po niya ipinaliwanag. Para talaga siyang siga kung umasta. Malaking gulo ang gagawin niya. Kaya nga po inaalala ko sina Kuya Lino. Pwede naman sila mag-iina dito at sa sala na lang ako. Kaya lang sigurado na hindi yun magugustuhan ng kuya mo. Ano po ang gagawin natin? Sige, mag-iisip ako ng paraan. Hindi tuloy ako makatulog ng gabing yun sa kakaisip ng panibagong problema namin. Kinabukasan kahit masakit ang ulo, pumasok pa rin ako ng maaga sa trabaho. Si Tia Adela naman, inumpisa na ang paglilinis sa kwarto niya kung sakaling biglang dumating si Ate Myra. Nung bandang tanghali nga, bigla na lang itong dumating kasama ang dalawang anak.
Natulala na lang ang hipag ko sa pagdating nila. Myra, bakit hindi ka man lang nagpasabi na darating ka? Nag-chat po ako kay Iris. Kanina pa siya pumasok sa trabaho. Bakit nga pala biglaan ang pag-uwi mo rito? May karapatan naman po siguro ako dito, ano? Alam ko naman yun. Pero may karapatan naman siguro kaming malaman ang dahilan mo. Personal po. At ayoko munang pag-usapan yon. Papasok po muna kami sa dati kong kwarto. Sinabihan ko si Iris na linisan yon. Hindi kayo pwede sa kwarto na yan. Dito na lang kayo ng mga anak mo sa kwarto ng mga magulang ninyo. Ayoko nga po dyan. Mas maliit yan kumpara sa kwarto ko. Masela ng pagbubuntis ni Juvie O ano? Ano pong kinalaman nun sa kwarto ko? Alam mo, oras na malaman yun ng kapatid mo, magkakagulo lang kayo. Kaya mabuti pa sumunod ka na lang, Myra. At bakit naman po ako susunod? Ako ang panganay dito, kaya tama lang na akong masusunod. Tara na mga anak sa kwarto natin. Pansamantala munang sa kwarto na ginagamit ni Tia Adela nagpahinga ang hipag ko. Wala kasi silang nagawa nung maglock ng pinto ang ate ko. Hindi naman maipinta ang mukha ni Kuya Lino nung dumating siya ng bahay. Agad niyang kinatok ang pinto ng kwarto nila. Lumabas naman si Ate Myra na nakapamewang pa. Mabuti naman dumating ka na. Pakilabas niyo nga mga gamit. Aray! Halika. Bitiwan mo ang braso ko! Sino naman ang may sabi sa'yo na pwede kang bumalik dito? Ha? Hindi ko kailangan humingi sa'yo ng pahintulo tao kahit na kanino dito para sa pagbabalik ko, ha? Siguro, pinalayas ka na ng pamilya ng asawa mo. Nalaman na siguro nila ang tunay mong pagkatao. Wala akong pakialam sa problema ko! Ano ba? Huwag ka mag-alala, ha? Hindi ako magpapakargo sa inyo. May sarili akong pera dito. O yun naman pala eh. Eh di humanap ka na matitiran nyo ng mga anak mo. Hindi ka welcome dito. Kaya umalis ka na. Subukan mo lang na paalisin ako. Ipapadampot kita sa pulis. Huwag mo akong hahamunin. Huminahon kayong dalawa. Pwede naman kayo mag-usap ng mahinahon eh. Siya pong kausapin ninyo. Pagkatapos ng mga ginawa at sinabi mo, may lakas ka pa ng loob na pumunta rito? Kahit na nandito na ako, hindi ko naman kayo pakikialaman. Basta wag niyo rin akong pakikialaman. Oy pues, umalis ka sa kwarto namin ng asawa ko kung ayaw mong kaladkarin kita. Hindi ko aalis dito. Kwarto ko to. Noon pa. Tumigil na kayo. Lino, baka mamaya mapasama ang asawa mo. Ang mabuti pa dun na lang kayo sa kwarto na ginagamit ko. Yun naman pala eh. Kaya hakutin mo na mga gamit ninyo at lumipat na kayo sa kabilang kwarto. Sasagot pa sana ang kuya ko pero pinigilan na siya ni Ate Juvie. Walang nagawa kundi sumunod na lang sila sa gusto ng ate namin para wala ng gulo. Akala ko pa naman tatahimik ng buhay natin. Panandalian lang pala. Pilitin mo na huminahon kapag kaharap mo siya, ha? Ayoko na ikaw ang laging pagmumulan ng gulo. Kilala mo naman ang ate mo na hindi rin nagpapatalo kahit siya ang mali. Hindi ko alam kung tatagal kami dito, Chang. Binabalak niyo bang lumipat? Naalala ko kasi yung asawa ko eh. Ayoko siyang ma-stress ng dahil kay ate. Naiintindihan ko naman. Kung anong desisyon niyong mag-asawa, susuportahan namin kayo. Nung umuwi ako, inaasahan ko nang madadatnan ko si Ate Myra at mga anak niya sa bahay. Dahil tinawag na yun sa akin ng kuya ko. Inalok ko na rin na sa kwarto ko na matulog si Tia Adela kesa sa sala. Kasalukuyan kaming kumakain nun habang si Ate Myra nagluluto pa lang ng hapunan nila. Umiiyak na rin ang mga anak niya dahil nagugutom na. Tumahimik na kayo! Diba? Wala tayong katulong ha, kaya maghintay kayo! Hindi mo naman kailangan sigawan ng mga anak mo, ate. Dapat kasi maaga ka nagluluto ng pagkain ninyo. Hindi naman talaga ako magluluto ng hapunan namin.
Kaya lang, hindi pala nakakaabot ang ibang delivery dito sa lugar natin. Sana sa iba ka na lang umorder. Baka masyado na kasing malayo dito sa lugar natin. Mga tamad lang kamo mag-deliver dito. Babayaran naman sila eh. Sa susunod, agahan mo na lang ang pagluluto kung hindi ka magpapadeliver. 6:00 kasi nagluluto si Tia Adela ng hapunan. Bawal din ang maingay sa bahay na to dahil masela ng pagbubuntis ni Ate Juvie. Ang arte naman niya magbuntis. Hoy, sino maarte ha? Kadarating mo lang, akala mo kung sino ka na dito ha. Subukan mo lang na magsalita ulit ng hindi maganda sa asawa ko, susungal-ngaling ko na yung bibig mo. Huwag mo sabihin na mas matanda ka. Sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin dahil bahay ko rin to. Anong bahay mo? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng sinabi mo, ha? Tama na nga yan. Nasa harapan tayo ng pagkain eh. Konting respeto naman sana. Kahit nasa iisang bubong tayo, dapat wala tayong pakialaman. Yan ba ang gusto mo, ha? O sige, mula ngayon, para ka lang hangin sa amin. Nararamdaman ka lang namin, pero para kaming walang nakikita. Hindi na namin siya ulit pinansin. Habang kumakain kami, panay naman ang sigaw niya sa mga anak. Nang sulyapan ko si Tia Adela, naiiling na lang siya. Bukas nga pala, sa labas na tayo kumain ha. Gusto daw kasi ni Juvie na kumain tayo bago siya manganak. Oo nga pala, CS nga pala siya. Kinakabahan na nga siya eh. Pero sabi ko, nandito lang ako sa tabi niya. Excited na ako. Naka-ready na nga yung mga regalo eh. Mas lalo na mga biyanang ko. Unang apo ba naman nila ang magiging anak ninyo? Siguradong magiging spoiled baby yun sa kanila. Wala namang problema dun. Pero kailangan pa rin naming gabayan para maging mabait at magalang siya sa paglaki niya. Hindi ko maiwasang mapasulyap kay Ate Myra na hindi na maipinta ang mukha sa pagluluto. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Kuya Lino. Tumahimik na rin ang mga anak niya. Nakakailang ang mga araw. Pero nakakasanayan na rin namin nakasama si Ate Myra. 1 linggo na lang bago ang panganganak ng hipag ko. Nagpa siya ang mag-asawa na dun muna sila sa bahay ng mga magulang ni Ate Juvie. Hindi na daw kasi makapagpahinga ng maayos ang hipag ko dahil sa ingay ng 2 bata. Naisip din nila paano kung nakapanganak na ang hipag ko. Bakit umalis yung mag-asawa dito sa bahay? Dahil sa'yo. Doon na muna sila sa bahay ng mga magulang ni Juvie. Nag-asawa. Hindi naman pala kaya magpundar ng sariling bahay. Siguro kung naging makasarili lang si Lino, baka may sarili na silang bahay at magarbo ang kasal nila ni Juvie. Pero dahil sa pagmamahal niya sa inyong ina, kahit wala nang matira sa kanya, ayos lang. Ay, babalikan na naman po ba natin ang nakaraan? Itiko mo kasi ang bibig mo para hindi na natin mapag-usapan ng nakaraan. Kayo, Chang, wala naman kayong karapatan sa bahay na to. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo sa inyo. Hindi ako aalis sa bahay na to kung hindi sasabihin ng 2 mong kapatid. Kahit kailan talaga, no, mahilig kayong magpakargo. O noon, sa mga magulang ko. Ngayon naman, sa mga kapatid ko. Kung yan ang tingin mo sa akin, bahala ka. Huwag mo rin kalilimutan na ako ang nag-alaga sa inyo nung mga panahon na abala sa trabaho ang mga magulang ninyo. Malalaki at matatanda na kami ngayon, Chang, ha? Hindi na namin kayo kailangan. Mahiya naman kayo. Mga kapatid ko pang nagpapakain sa inyo, ah. May anak naman kayo, ah. Doon kayo sa kanya magsumiksik. Alam mo, iniisip ko pa naman na pwede ka pang magbago. Pero nagkamali ako. Nakatapak ka na ulit sa lupa pero mayabang ka pa rin. Ang gusto ko, umalis na kayo dito sa lalong madaling panahon. Masyado nang masikip ang bahay na ito para sa ating lahat. Sandali ako napahinto sa pagpasok sa loob ng bahay dahil sa narinig kong sinabi ni Ate Myra sa tiyahin namin. Hindi ako makapaniwala magagawa niya yun sa matanda. Sino ka para paalisin si Chang sa bahay na to?
May karapatan akong magpaalis ng tao sa bahay na ito. Tsaka, dun siya magpakargo sa anak niya at hindi sa inyo. Hindi naman ikaw ang nagpapakain kay Chang ha. Kaya wala kang karapatan magreklamo kung nandito man siya sa bahay na to. Pabigat nga lang siya sa inyo eh. Ikaw ang pabigat! Akala mo yata hindi ko malalaman na hiwalay na kayo ng asawa mo at ayaw na rin sa'yo ng pamilya niya? Kapag naubos ang baon mong pera, sigurado na sa amin ka na rin aasa. Ikaw? Bakit pa inalam mong nangyari sa akin? Aksidente ko lang nalaman sa kaibigan mo ang nangyari sa'yo. Ayan na ang karma mo, ang yabang mo kasi. Akala mo hindi ka nababagsak dahil sa pagiging mapagmataas mo. Huwag ka na ulit makikialam sa buhay ko. Patutunayan ko na hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Malakas pang ibinagsak pa sara ni ate ang pinto ng kwarto niya. Napapailing na lang kami ni Tia Adela sa inasal nito. Minsan naiisip ko na lang na bumukod na rin ng matitirhan. Palagay ko kasi, hindi na magkakaroon ng katahimikan ng bahay namin. Habaan niyo na lang po ang pasensya niyo Chang sa kanya. Ganun na nga ang gagawin ko pero kung patuloy sa pagsasabi sa akin na umalis na ako dito, baka mapilitan na akong umalis. Chang, wag po. Kung aalis kayo, lilipat na rin ako. Matanda na rin ako eh. Gusto ko sana yung tahimik na lang na buhay. Pero paano mangyayari yun kung kasama natin ang ate mo? Wag niyo na lang po siyang pansinin. Problemado din kasi siya dahil sa nangyari sa kanya. Dumating ang araw ng panganganak ng hipag ko. Lahat kami masaya sa pagdating ng pamangkin ko. Madalas buong araw kaming wala ni Chang para dalawin ang hipag ko sa bahay ng mga magulang niya. Pagdating namin, nadatnan naming makalat ang buong bahay hanggang sa kusina. May basag pa ng mga plato at baso. Si Ate Myra naman nakaupo lang sa sofa. Ano nangyari dito? Bakit ganito kakalat ang buong bahay? Oh, ayan na si Chang. Palinis mo na lang sa kanya. Kaya nga siya nandito, di ba? Hindi katulong dito ang tiyahin natin. Kapatid siya ni Inay. Alam nga namang libre ang patira at pagkain niya rito. Tapos wala siyang gagawin. Araw-araw na nga siyang umaalis eh. Ang daming gagawin dito sa bahay kung saan-saan pa siya pumupunta. Sobra ka na talaga! Sinadya mong magkalat at magbasag ng mga gamit dahil gusto mong ipalinis sa tiyahin natin? Hindi ka man lang nang hinayang sa mga gamit? Sus! Magkano lang naman ang mga yan? Bigyan kita ng pambili. Tumigil ka lang. Hindi ko na kaya ang ginagawa mong to! Ano ang gagawin mo? Kung nagawa kang iwan ng asawa mo, maggagawa din namin. Bahala ka na dito! Aalis kayo? Oo. Suluhin mo na ang bahay na to. Wala na kaming pakialam dito. Iris! Huwag mo nga akong tinatalikuran! Iris! Myra, hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan kung bakit mo ito ginagawa. Ang gusto ko nga, umalis ka dito! Ito na nga eh. Aalis na kami rito. Ikaw lang ang dapat na umalis, hindi si Iris! Alam mong hindi rin magpapaiwan dito si Iris. Binigyan ka na ng pagkakataon na makabalik sa mga kapatid mo. Pero anong ginawa mo? Pinagtatabuyan mo sila. Ngayon, tuluyan ka na mag-iisa. Ano ngayon? Lalapit din naman sila sa akin balang araw. Malabo na yan. Dahil hindi ka na nila kailangan. Nung araw na yun, umalis kami sa bahay namin. Sa isang apartment na malapit sa bahay ng anak ng tiyahin ko ako nakalipat. Ayoko sanang umalis sa bahay na yon. Pero pakiramdam ko masisiraan ako ng bait kung magtatagal pa ako doon. Kung tayo nga mga kapatid, hirap pakisamahan si Ate Myra eh. Asawa at pamilya niya pa kayo. Oo nga. Okay ka lang ba kahit mag-isa ka lang dito? Oo naman. Nasa malapit lang naman ang bahay ng pinsan natin. Minsan nga, dinadalaw pa ako ni Chang eh. Nagdadala pa nga ng ulam para hindi na ako magluto. Tama lang ang desisyon natin na iwan siya. Ngayon niya malalaman kung anong pakiramdam na walang pamilya. Sana naman maliwanagan siya, alang-alang sa mga anak niya. Hindi pa yun makakapag-isip sa ngayon. Kapag ubos na ang pera niya, tignan natin kung hindi siya magising sa katotohanan.
Ay, siya nga pala. Ayos lang ba kayo sa bahay ng mga biyanan mo? Oo naman. Ayaw na nga nila kaming bumukod eh. Okay na dun muna kami para makapag-ipon. At saka gusto na rin makapagtrabaho ni Juvie. Nanay niya ang mag-aalaga sa anak namin. Dapat siguro, bago siya bumalik sa trabaho, mapabinyagan na ang baby ninyo. Yun nga ang plano namin. Isa ka sa ninang ha. Oo ba? Gusto ko nga yan eh. Ngayon lang ako mag-aanak sa binyag at pamangkin ko pa. Isasabay na lang daw sa piyesta sa lugar nila Ate Juvie ang binyag. At 2 linggo na lang yun. Kaya naman nagmamadali na ako sa paghahanap ng regalo. Gusto ko kasi espesyal ang ibibigay ko sa pamangkin ko. Ginabi na nga ako sa pag-uwi at kakaupo ko lang nang tumawag si Ate Myra. Ayoko sanang sagutin. Pero hindi rin tumitigil sa pagtunog ang cellphone ko. Ay, ano na naman ba ang kailangan mo? Iris? Pwede mo ba akong puntahan ngayon? Nakikiusap ako sa'yo. Ate, gabi na ngayon. Wala ka bang pakialam sa kaligtasan ko, ha? Wala kasi akong malapitan dito eh. Kailangan ko ng tulong. May 1 oras din ang papunta dyan at hindi ako sigurado kung may masasakyan pa. Para mo ng awa, Iris. Puntahan mo na ako. Pasensya ka na, ate. Iba na lang ang tawagan mo. Nakikiusap naman ako sa'yo. Ano ba kasi yung problema mo? Hindi ko kasi may paliwanag ang nangyayari sa akin eh. Basta, puntahan mo na lang ako. O sige, tatawagan ko na lang si Ate Juliet na puntahan ka dyan. Malapit lang naman ang bahay niya. Hintayin mo na lang. Salamat, Iris. Pasensya ka na kung naabala kita, ha? Nang matapos ang tawag, sandali akong napaisip. Parang may kakaiba sa tono ng boses ni ate. Parang matinding takot. Hanggang sa nakahiga na ako, iniisip ko pa rin ang kalagayan niya. Kinabukasan habang nasa trabaho ako, nagchat sa akin si Ate Juliet. Nabasa ko yun nung break time ko. Mas mabuti daw na puntahan ko si Ate Myra. Hindi raw niya maipaliwanag ang nangyayari dito. Nung hapon dumiretso na ako sa bahay namin. Para akong hindi makagalaw sa kinatatayuan ko sa nakikita ko. Mabuti naman dumating ka na, Iris. Ano nangyari sa mukha mo? Hindi ko alam. Pero sabi ni Juliet baka daw merong kumukulam sa akin. Posible nga. Dahil hindi pang karaniwan na magkaroon ng sugat ang buong mukha. Nasaan nga pala yung mga anak mo? Napilitan ako na ipakuha sa hipag ko eh. Natatakot kasi sila sa itsura ko. Tinatawag nga nila akong halimaw. Iyan lang bang sugat sa mukha ang meron ka? Oo. Matindi rin ang pananakit ng ulo ko tuwing sasapit ang gabi. Hindi ko maipaliwanag yung sakit. Siguro nga kinukulam ka. Iris, huwag mo kong iiwan ha. Natatakot ako mag-isa eh. Pakiramdam ko kasi may mga matang nagmamasid sa akin kahit nakapikit ako. Hindi kita iiwan, ate. Tatawagan ko rin si Kuya Lino para pumunta dito. Oo nga pala, may ideya ka ba kung sino ang pwedeng gumawa nito sa'yo? Meron akong pinaghihinalaan pero hindi ako sigurado. Sino ang pinaghihinalaan mo? Baka yung kumare ko na si Ara. Humihiram kasi siya sa akin ng pera noon. Nasa ospital kasi ang anak niya eh. Hindi ko siya pinahiram kahit anong pagmamakaawa niya. Nalaman ko na lang na namatay yung anak niya. Pinagbantaan niya ako na magsisisi ako sa ginawa kong pagtalikod sa kanya. Teka, di ba si Ate Arang naging tulay para makilala mo ang asawa mo? Bakit hindi mo man lang siya inabutan ng maski maliit na tulong? Sa bagay, sa amin nga nagdadamot ka sa kanya pa kaya na wala ka namang mapapala. Aminado naman ako sa mga naging pagkakamali ko. At nagsisisi na ako.
Kung hindi pa nangyari sa'yo ang bagay na yan, hindi mo pa maiisip ang mga mali mong nagawa. Tulungan mo ko, Iris. Ayoko pa mamatay. Maliliit pa ang mga anak ko. Gusto ko pa sila makasama. Huwag kang mag-alala. May kakilala ako na pwedeng makatulong sa'yo. Sino? Si Chang. May alam siya sa panggagamot. Tutulungan kaya niya ako? Pagkatapos ng mga ginawa ko? Oo naman. Hindi ka niya papabayaan na magdusa ng ganyan. Sana nga mapagaling niya ako. Oh, magpahinga ka na muna ate. Tatawagan ko lang si Kuya Lino. Nang makausap ko si Kuya Lino, naramdaman ko naman ang pag-aalala sa kanya. Sa kabila na alam kong galit pa rin siya kay Ate Myra. May isang oras din bago siya dumating. At natutulog pa rin ng mga oras na yun ang ate namin. Pinuntahan ko si Tia Adela sa kanila pero wala siya. Nagbili na lang ako sa pinsan natin. Paano nga pala makakatulong si Chang sa atin? May alam sa karunungang itim ang tiyahin natin. Kaya rin niyang manggamot. Kaya siya umalis nun dahil hindi niya matanggap na siya ang susunod na magmamana ng libro, imbes na sa inay. Hindi ko alam na may ganyan pala sa pamilya natin. Hindi rin nga ako makapaniwala eh. Pero yun ang ipinagtapat ng tiyahin natin noon. Sa ngayon, nasa pangalaga na ni Tia Adela ang libro. Nakasulat daw kasi doon ang lahat ng uri ng sumpa. Masyado bang mabigat ang pangangalaga sa libro na yun? Oo, kung hindi mo daw magagawang kontrolin ang galit mo, pwede daw yun magbigay buhay sa libro. Ang bawat pahina daw nun, pwede ka nang makapatay ng tao. Kinikilabutan ako. Huwag na nga natin yung pag-usapan. Nasa pangangalaga na rin naman yun ni Chang. Hindi na tayo dapat mag-alala. Kumusta na nga pala si Ate Myra? Sa palagay ko ngayon lang siya nakatulog ng maayos dahil nandito ako. Hindi na rin naman ako nagtataka na nangyari yun sa kanya. Grabe naman kasi yung ugali niya. Oh, wag na natin siyang sisihin. Ang importante, gumaling si ate. Hintayin na lang natin si Chang. Baka parating na rin yun. Yung mukha ni Ate Myra, dumudugo. Kanina pa yan. Parang naaagnas na nga eh. Inabangan na ni Kuya Lino sa labas ng bahay ang pagdating ng tiyahin namin. Nagising na rin si Ate Myra at dumadaing na masakit ang ulo. Nagsisigaw din siya nang mahawakan ng mukha na may tumutulong dugo. Kumalma lang siya nang dumating si Tia Adela. Pinarurusahan na yata ako dahil sa mga ginawa ko, Chang. Myra, wag mong isipin yan. Naging napakasama ako sa mga kapatid ko at sa ibang tao. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Walang perpektong tao na nabubuhay. Basta taos-puso ang iyong pagsisisi at mangako na hindi na ulit gagawin ang mga mali mong nagawa. Hindi na po, Chang. Magbabago na po ako niyan. Pangako. Pagalingin niyo lang po ako. Ako ang bahala. Magtiwala ka lang sa akin. Nasa sala lang kami ni Kuya Lino. Pero dinig namin ang orasyon na ginagawa ni Chang. Naririnig din namin ang mga daing ng ate namin. Alam kong hirap na siya pero kailangan niyang manalig na malalampasan niya ang nangyayari sa kanya ngayon. Lumipas ang nakakainip na sandali. Nakatulog na si Kuya Lino sa upuan. Inaantok na rin ako pero pinipigilan ko lang. Napasulyap ako sa nakasaradong pinto ng kwarto ni ate. Tahimik na sa loob. Magaan na ang pakiramdam ko. Hindi na masakit ang ulo ko. Magaling ka na, iha. Nagawa ko alisin ang sumpa sa'yo at maibalik sa taong nag-utos nito. Tama po ba na yung kumari kong nasa likod ng nangyaring ito? Oo. Nadala lang siya ng matinding galit at pagdadalamhati sa nangyari sa anak niya. Pero kailangan pa rin niya na harapin ang resulta ng ginawa niya.
ibinalik ninyo ang ginawa niya sa akin, mararanasan din niya ang naranasan ko. Oo. Pakiusap, Chang. Bawiin niyo na po. Ha? May mga anak din po siya. Ako naman ang may kasalanan ng lahat kung bakit niya yun nagawa. Sigurado ka ba, Myra? Opo. Kahit malang sa pamamagitan nito, makabawi ako sa kanya. Nang lumabas si Tia Adela sa kwarto, pumasok naman kami ni Kuya Lino. Mahigpit namin niyakap ang ate namin. Si Ate Myra naman panayang hingi sa amin ng tawad dahil sa mga nagawa niyang pagkakamali sa amin. Minsan talaga dahil sa biglaang pag-angat ng estado sa buhay, nagiging mayabang ang isang tao at hindi niya alam na nakakaapak na siya ng mga tao sa paligid niya. Gaya ni Ate Myra. Pero lahat naman ng tao pwede pang magbago at magsisi. Sa kasalukuyan, nagkaayos din naman ang ate ko at ang asawa niya. Bumalik ulit ang kuya ko at hipag ko sa bahay ng mga magulang namin. Ako naman may sarili ng bahay kasama ang asawa ko at isang anak. Paminsan-minsan naaalala ko pa rin ang nangyari sa ate ko na nagbigay sa kanya ng malaking aral. Sa paglipas ng mga taon, hindi na ulit naging mayabang si Ate Myra. Natuto siyang magpakumbaba sa kapwa. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagbasa ng sulat ko. Sana po nakapagbigay ito ng aral at inspirasyon. Mahalin po natin ang mga kapatid natin dahil sila pa rin ang unang dadamay sa atin sa oras ng kagipitan. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig, mga solid na bangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, suportahan niyo tong bagong channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Yung 500, namadalang pa sa patak ng ulan kung magbigay ka. Namadalang sa ba your are? It's yours. Pero siyempre, gusto kong ibigay sa kanya yung pangarap ng kahit papano maisip niya ang ginawang sakripisyo ni inay sa kanya. Huwag na kasi nating ipilit ang mga sarili natin sa Kung ako sa'yo, kuya, ituloy niyo... Sorry. Alam niyo naman na hindi ko kayo pwedeng iwan. Para ko na rin kayong mga... Di. Ay, sige na. Papasok pa ako sa trabaho eh. Ito na ang huling beses na pag-uusapan na si. Sana, kuya, hayaan mo na mapalapit. Sana, kuya, hayaan mo na Oh my God. Sorry. Mapalapit.